bakit siya nagtatago, di ba? Correct. So, sabihin, hindi niya tinatrabaho, hindi niya ginagawa yung mandato niya bilang senador. Bilang senador. At yun ang gagamitin natin na basihan pagpa-expel sa kanya in the coming months. Okay, nako, maraming salamat po. Nako, ayan na, Bato. Yan na yung sinasabi mong made your day. Remember, yung itsura mo na yan. Yan, bilang isang mukhang pugo, no? Mukhang pugo na nagtatago. Nako, dapat magtrabaho ka, unggoy. Hindi ka namin pinapasahod, hindi ka namin pinapayaman, no? Para lang magtago, para lang mag-ihaw-ihaw ng bangus, magtrabaho ka. Bakit ba takot na takot ito, mga kababayan? Simple lang. Baka for sure, meron nang nag-ano sa kanya, meron nang nagtimbre sa kanya, na meron na talagang warrant na napaparelease. Kasi anytime na meron ng warrant, tatambayan na siya. Hindi na siya makakawala, babakuran agad siya ng PNP. Hahatakin na agad siya ni Senator Sonny Trillanes. Ganun yon. Kaya itong si Bato, itong ulupong na ito, mga kababayan, itong lalangot ni Digong, ito ay nalalapit na po ang sentensya dito. 'Di ba? Kasi kung matatandaan natin, no, puro angas lamang po ang binabato nito sa sambayan ng Pilipino. Nagyayabang-yabang. Ito yung mahirap Ito yung laging natin sinasabi. Yung mag-aangas ka, tapos hindi mo kayang panindigan in the end of the day. 'Di ba? For example, example lang, si Bato. Sino ba tong Birador Pikwa na to? Mapuntahan. Pumunta ka rito, suntukan tayo magdamag. Walang problema. Gusto mo di ba? Kaya kong panindigan. Di ba? Kaya kitang harapin. Di ba? Makunat ka na Di ba? Makunat ka na. Tingnan mo nga, malaki pa tiyan mo sa akin. Di ba? Uuba pa ba kapag suntukan kami nito? Diba? Baka isang bira ko pa dito, matulog na sa lamesa to. Kaya ito yung mahirap sa mga ganitong klase ng senador na puro yabang, puro gulpihan ng alam, puro kaangasan ng alam, hindi naman alam yung kanilang totoong trabaho. Diba? Kagaya ni Binoy, diba? Kagaya ni Binoy, hindi alam ang kanyang mandato sa kanyang trabaho. Diba? Mungkatin mo, nagsama-sama itong mga unggoy na ito sa iisang lamesa. Saan po? Sa Duterte Black na walang kakwenta-kwenta. Diba? Meron pa parang bakla na daldal si Marco Beta. Yan yung sinasabi natin, boto kayo ng boto ng mga ulupong na ganito. Kaya sa susunod na eleksyon, mga kababayan, wag na po kayong wag na po kayong magboboto ng mga ganito katatanga. Ganito kababalasubas na mga senador. Kawawa po ang bayan natin. Kaya po itong ginagawa ng mga Duterte Duterte Black, ito po ay malinaw na brainwashing, brain condition na po sa ating lahat. Pinapalabas nila na sila ay malinis. Pinapalabas nila na sila ay para sa bayan. Pero ang totoo, mga kabayan, ang gusto lang talaga nila, pera natin. Di ba? Nagyayamanan. Ang balita nga natin, mga kababayan, etong si Bato nakabili ng hektarya ng lupa, may mansion pa ata to. Diba? Sa maikling panahon, ganoon sila yumayaman. Kaya nga mas maganda talaga yung mga panunukala, mga kababayan, na ating mga nag-push po ng batas na itong anti-dynasty law, di ba? Dahil itong mga itong mga Duterte, kung mapapansin nyo, simula nung nagkaroon sila
ng kapangyarihan sa higher position, akala nila sikat na sikat sila. Akala nila, mga kababayan, wala na silang katapat. Pero tumupi sila kay Senator Sentry, di ba? Kay Senator Sonny Trillanes, tumupi po ang mga itlog nitong mga Duterte. Di ba? Si Sara nga di ba? Hindi makapalag ngayon kay Sentry. Bakit nakatutok sila sa ating mahal na Pangulo? Yun yung sinasabi natin Kasi nga, nagmamind condition sila upang makakuha na simpatya sa ating mga kababayan at mapatalsik ang ating mahal na Pangulo. Alam niyo kasi sa mga partido ng mga politiko, wag mga PDP laban ang kaalyado. Huwag nyo iboboto mga iyan. Kahit mayor, congressman, senador, lalo presidente, huwag iboto. I agree. Yan ang ipangampanya natin, mga kababayan, sa darating. Kasi nag-uumpisa na kung tutusin, may madalang, i-promote na natin sa mga pages natin. I-promote na natin sa mga Facebook natin dahil karapatan po natin magsalita laban sa mga rampalasang ito. Laban sa mga magnakaw na literal. Diba? Kasi harap-harapan na tayo, overprice. Diba? Overpricing, mismong COA ang nakabisto. Imagine that, harap-harapan yan, mga kababayan. Huwag nyo sabihin hindi. Diba? Harap-harapan tayong ginagawan tanga ng mga taong ito. Itong mga Duterteng ito. Tapos yung iba naman tuwan-tuwa pa. Yung iba naman parang 'di ba masaya pa sila dahil nabigyan daw ng budget ang vice presidente. May magagawa na raw ang vice presidente nila. Kung hindi ba ng mga ulul isa't kalate, 'di ba? Ganyan ang mga DDS mga kababayan masyado silang bilib sa sarili nila, sa kanilang iniidolo, 'di ba? Nag-iidolo sila nang hindi nila alam, delikadong politiko. Diba? Sabi nga ni sino may sabi noon? Si Senator, nung nabubuhay pa si Senator Miriam Defensor, kung matatandaan nyo, sino daw ang nakakatakot? Tinanong siya, sino ang pinaka-nakakatakot na politiko if ever maupo or matalo? Sino daw? Si Duterte daw. Diba? Si Digong daw. During election yun yung debate nila at tinanong nga si Senator tawag dito si Senator doon sa katanungan na yun, diba? Si Miriam Defensor. Kaya dito mga kababayan, sa sinasabi ni Senator Trillanes, makuha na po tayo. Huwag tayo magpauto dahil harap-harapan na itong panggago sa atin. Imagine niyo ito, kay Madiriaga, mga kabayan. Hindi pa ito tapos. Marami pa tayo makukuha mga latest information ilabas yan for sure. Kakalkalin mabuti yan ni Senator Sonny Trillanes. Kaya mag-abang lang kayo mga kababayan. Kasi ako nakakabang ako dito sa topic na ito. Ito yung tutukan na topic dito sa Bengador dahil ito ay kakaabang-abang mga kababayan. Dahil from the start po, yung ni Senator Sonny Trillanes na imbestigahan uling pa, from the very beginning na inimbestigahan niya mga Duterte, wala pa pong sumablay. Wala pa pong sablay si Senator Trillanes. Dahil kung sumablay si Senator Trillanes, wala si Digongyo sa dahik. Ibig sabihin, lahat ng ebidensya na hawak niya, facts. Okay? Merong katotohanan, merong batayan, merong basihan, at merong paglalagyan. Saan nilagay ng ebidensya ni Senator Trillanes si Digong? Ano doon sa daik? Diba? Ano doon sa Netherlands, sa ICC? Namumroblema kung paano makakalaya ang damuho. Diba? Pansin nyo, magmula Cory Aquino hanggang Duterte, PDP laban at kaalyado. Correct.
Di ba? Magbago na tayo ng mga ng mga partido na ating mga susuportahan mga kababayan. Good evening, Sir Bengador, Birador, Pikwa. Ayan, mabuhay ang programa ng Bengador. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Anita Hapon. At maraming salamat din po sa ating mga manonood, mga kababayan ko, na patuloy na nakasuporta at nasubaybay sa atin. Diba? So, ayun, eto, susubayan natin ito at tutukan natin yung mga susunod na mga kaganapan na ilalabas pa ni Senator Sonny Trillanes. Eto na naman, nag-i-start na naman po si Senator Sonny Trillanes ang kanyang investigasyon dito naman po kay Sara Duterte. Kaya kabahan na ang mga DDS, di ba? Huwag nyo nang pangarapin pa na hamunin si Senator Sonny Trillanes at hamunin na sasabihin nyo, make my day. Dahil masama na dineder. Tandaan nyo, wala pa yung poba kay Senator Sonny Trillanes. Huwag nyo pong ideder mga DDS, Sentry, dahil kawawa kayo literal. Ipansinin ninyo yung mga magkakapatid, tahimik kay Sentry. Sino binabakan nila yung tahimik? Sino po? Si Pangulo. Kasi hindi sila pinapatulan ni Pangulo. Pero si Senator Trillanes na pumapatol sa kanila at iniimbestigahan buong angkan nila, wala po silang masabi. Kameme sila lahat dahil hindi nila kaya kaldagin di ba? Bantayan si Senator Sonny Trillanes or hindi nila kaya bakbakin, di ba? Dahil bakit po sila ang binakbak ni Senator Sonny Trillanes, di ba? Sa Japan, pag ang kandidato ng partido, yung partido mismo magpapababa, di ba? Yun yung maganda, di ba? So ayun mga kababayan, maraming salamat sa isang oras na pagsasamahan natin at pagtatalakay naman natin ng mga may kabuluhang issue, may kabuluhang usapin, di ba? Dito sa Bengador mga kababayan. May susunod pa sa atin na magla-live, kaya ibigay po muna natin itong live na ito sa ating mga kasamahan. So ito po muli, ayan, maraming salamat sa humabol ng pakulay. Ayan, salamat po Mama Ririn 613. Ayan, salamat po sa 320 yen. Ayan. Thank you. Thank you Sir Birador Tikwa sa pag-shoutout sa akin po. Ayan, salamat naman at nakarating kay Sentry ang pakiusap ko na tulungan si Ramil Madriaga. Kasi po mga kababayan, sila Senator Sonny Trillanes, nag-iikot po talaga yan. At updated po sila sa mga sinasabi natin. Sa mga nagko-comment. Kaya kung meron kayong mga nais sabihin at iparating, sa nag-iimbestiga kay Sara Duterte at sa mga Duterte, mag-comment lang kayo dahil hindi po kayo tinutulugan ng mga nag-iimbestiga. Yan po ay nakadilat ang mga partido niyan, yung mga gamay niyan. Para makita po yung inyong mga komento at panawagan. Dapat mag-ingay ang mga tutulong ay Ramil Madriaga, sabi ni Ma'am Ririn. Ayan. So ayun lang mga kababayan ko at maraming salamat sa inyong lahat at mabuhay po kayong lahat, mabuhay ang sambayan ng Pilipino, mabuhay ang bansang Pilipinas, mabuhay ang ating mahal na Pangulo, of course, mabuhay ang mga kagaya nyong tumatangkilik sa mga ganitong klase ng programa. Once again, ito po ang inyong lingkod, magsama-sama tayo bukas sa panibagong update, panibagong balitakan at panibagong mga issue. Ito po ang inyong lingkod, Birador Pikwa at your service. Magandang gabi po mga kabengador at maraming